Bakit po natin ipinagdiriwang ang martyrdom ni San Esteban sa panahon ng Pasko? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay December 26 at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Esteban ang martir at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magbibintang sa inyo sa harap ng Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa mga sinaguga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari, subalit magpapatotoo kayo sa harap nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo magpapatotoo. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapahamak ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalaban ang mga anak sa kanilang mga magulang at ipapatay nila ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating personal na opinyon, hindi natin maisip na ipagdiriwang sa araw na ito ang kapistahan ng pagpatay o kamatayan ng isang tao sa pamamagitan ng pagbuo sa kanya dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon sa panahon ng Pasko. Ngunit sa pagdiriwang kay San Esteban ngayon, sa gitna ng ating pagsasaya, kasiyahan at pagtitipon ng pamilya, ipinapaalala sa atin na kahit sa pagdiriwang ng Pasko ay maaaring mayroong kirot. Isa sa mga dahilan kung bakit ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Esteban sa araw na ito ay dahil sa kahalagahan nito. Ang araw ni San Esteban ay kaugnay ng dalawa pang kapistahan na susunod nito. Una, ang kay Juan Evangelista bukas at saka ang mga banal na inosente na pinapapatay ni Herodes sa susunod na araw. Sa pagkakasama-sama ng tatlong kapistahang ito at ang pag-uugnay sa kanila sa kapanganakan ni Kristo, ang simbahan ay nagbibigay diin ng tatlong klaseng martyrdom o patutuo. Una, yung tulad ni Esteban na pinili ang mamatay alang-alang sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, yung tulad ni Juan Evangelista na handang mamatay alang-alang sa kanyang paniniwala, ngunit hindi naman talaga namamatay. At pangatlo, yung tulad ng mga banal na inosente na namamatay alang-alang sa kanilang pananampalataya nang walang pagpipilian. Sa mabuting balita sa araw na ito, hinulaan ni Jesus na dahil sa pananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng pagmamalupit sa mga sinaguga at magkakabanggaan ang mga magulang at kanilang mga anak. Hinulaan ni Jesus kung papaano ang kanyang mga tagasunod pagkakaisahan, kamuhian at hahabulin hanggang sa kamatayan dahil sa kanya. Si San Esteban ay pinagdiriwang bilang unang martir ng simbahan. Ang salitang martir ay literal na nangangahulugang saksi. At si Esteban ay isang aral sa atin na tumayo para sa tama at totoo. Bagaman ang ating pagsasaksi ay hindi gaanong mapanganib tulad ng nangyari sa kanya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa panahon ng Pasko, nagpapasalamat kami sa iyo sa regalo ng iyong anak, si Hesukristo, at sa tapang at pananampalataya ni San Esteban, ang unang martir ng Kristyanismo. Bilang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas, kami nananalangin para sa lakas at gabay habang hinaharap namin ang mga hamon ng aming tungkulin. Kami humuhugot ng inspirasyon mula sa mabuting balita sa araw na ito, na batid naming maaring harapin ang mga pagsubok at pag-uusig sa paglilingkod sa aming bayan. Bigyan mo kami ng tapang na gaya ni San Esteban na nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Naway magkaroon kami ng karunungan upang maunawaan ang tama sa mali
ng lakas ng loob upang manatiling matatag sa harap ng panganib at ng habag na maglingkod ng may dangal at integridad. Habang ipinagdiriwang namin ang kapanganakan ni Jesus, tulungan mo kaming tularan ang kanyang kababaang loob at pagmamahal sa lahat ng aming ginagawa. Ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa aming mga pamilya at mahal sa buhay na sumusuporta sa amin mula sa malayo, at bantayan mo kami habang tinutupad namin ang aming tungkulin ng may dedikasyon at sakripisyo. Patatagin mo ang aming determinasyon na itaguyod ang kapayapaan at protektahan ang mga walang malay kahit sa pinakamapanganib na sitwasyon. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami nananalangin. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.